Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang tungkol dito sa XRP lawsuit. At ayan, matagal na po nating sinusubaybayan ang kaso ng Ripple laban sa SEC at mukhang malapit na po talaga itong matapos. Isang mahalagang meeting ng SEC ang naganap nitong April 3, 2025 at ayon sa mga eksperto, maaaring ito na po ang magiging susi sa kasagutan ng XRP lawsuit. Kaya ano nga ba ang mga posibleng mangyari? Paano po ito makakaapekto kay XRP at sa kabuuang crypto market? At ayan po ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa katanungan kung ano po ang kahalagahan ng April 3 SEC meeting na ito or closed door meeting. Ayan. Matagal na pong inaabangan ng XRP community ang kasagutan sa kasong ito. Ang SEC o Securities and Exchange Commission ng US ay nagdaos po ng isang closed door meeting nitong April 3. Ang ibig sabihin nito, hindi ito bukas sa publiko at ang mga desisyong ginawa rito ay maaari lamang lumabas sa tamang oras. Ngunit ayon po sa mga eksperto ay may posibilidad na dito na po magaganap ang botohan kung idadrop na ba ng SEC ang kanilang apela laban kay Ripple. Kung tuluyan na pong tatanggalin ng US SEC ang kanilang kaso, ito na po ang siyang magdudulot ng malinaw na direksyon, hindi lang para kay XRP, kundi pati para na rin sa iba pang mga digital assets. Ang desisyong ito ay maaari pong magsilbing precedent o batayan para sa iba pang mga cryptocurrencies na may katulad na kaso. Ayan. Paano naman po maapektuhan si XRP kung i-dismiss na ang kasong ito? Ayan, kung sakali mang mapagdesisyonan ng US SEC na tuluyan ng ibasura ang kaso, malaki po ang magiging epekto nito sa presyo ni XRP. Karaniwang tumataas ang halaga ng isang cryptocurrency kapag nagkakaroon po ng positibong balita. Kaya maaari pong sumipa ang presyo ni XRP sa market. Bukod pa rito ay maaari rin itong magbukas ng mas maraming oportunidad para kay Ripple sa iba't ibang bansa. Dahil wala na pong legal na balakid, mas magiging madali para sa kumpanya na makipag-ugnayan sa mga financial institutions at palawakin ang paggamit kay XRP sa global payments. Ngayon ay ano naman po ang magiging epekto nito sa crypto market? Hindi lang si XRP ang apektado sa desisyong ito. Kung i-dismiss ng SEC ang kaso, maaaring magkaroon ng malaking pagbabago sa pananaw ng mga regulator sa iba pang mga cryptocurrencies. Sa kasalukuyan ay maraming digital assets ang nasa ilalim ng pagsusuri kung sila ba ay securities or hindi. Kung makakalusot si XRP sa kasong ito, maaaring lumuwag ang regulasyon sa iba pang mga crypto projects. Bukod dito, may paparating na crypto hearing sa US House of Representatives sa April 9, kung saan ay tatalakayin naman dito kung paano dapat i-regulate ang buong crypto market. Ang desisyong gagawin sa kaso ni XRP ay maaring maging pundasyon para sa pagbuo ng mas malinaw na regulasyon sa hinaharap. At ang pinakamalaking tanong po rito ay tapos na nga ba ang Ripple versus SEC case? Yan, or tapos na nga ba ang kasong ito? Bagamat lumalabas na positibo ang mga developments, hindi pa tuluyang tapos ang kaso. Ayon po kay legal expert Fred Rispoli, may mga natitirang proseso pa na kailangang pagdaanan bago tuluyang masara ang kasong ito. Gayunpaman kung magbobotohan ang SEC at magdesisyong wag nang ituloy ang apela, malaki ang posibilidad na matapos na ito sa loob ng 2 pang buwan. Ang Ripple CEO naman na si Ginoong Brad Garlinghouse ay nagbigay rin ng pahayag na tila nagpapahiwatig na tapos na ang kaso. Ngunit mas mabuting hintayin natin ang opisyal na announcement mula sa US SEC mismo. Ayan.
At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin na may XRP holdings, siguradong malaking balita ito. Kung positibo po ang magiging resulta ng kaso, maaaring magdulot ito ng pagtaas ng presyo ni XRP, na syempre ay pabor sa mga investors. Bukod pa rito, maaari rin itong mapabilis ang pagtanggap ng blockchain technology dito sa ating bansa. Mas maraming kumpanya ang maaaring gumamit ng XRP sa cross-border payments na siyang makakatulong sa mga OFW na nagpapadala ng pera sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Gayunpaman ay dapat pa rin po tayong maging maingat at hindi basta-basta sumabay sa hype. Mahalaga po ang tamang risk management sa pag-i-invest dito sa crypto. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman dito ay ang desisyon ng SEC sa kaso ni Ripple ay isang napakahalagang turning point, hindi lang para kay XRP kundi para sa buong crypto industry. Kung mapapawalang bisa ang apela ng SEC, mas magiging malinaw po ang regulasyon para sa ibang cryptocurrencies at maaring mas lumawak ang adoption ng blockchain technology. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, dapat pa rin po tayong maging mapanuri at huwag umasa lang sa hype. Ang crypto market ay volatile o pabago-bago, kaya mahalaga pa rin ang maingat na pag-aaral bago po tayo mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.